Kapag dumating ang eleksyon, akala na marami doon palang nagsisimula ang laban. Pero ang totoo, tapos na ang laban bago ka pa bumoto. Ang taong 2026 ay hindi election year. Walang campaign jingle. Walang poster sa kalsada. Pero dito na pinipili kung sino ang mananatiling malakas at sino ang unti-unting huhupa bago pa man sumabak. Sa video na ito, susuriin natin ang political landscape ng Pilipinas, ang mga galaw, teaming, at patterns na paulit-ulit nang nangyari. Ito ang taon na tahimik, pero delikado. Handa ka na bang maunawaan bago pumili ng panig? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, hindi pa ito ang eleksyon, pero dito na talaga nagsisimula ang laban. Ang 2026 ay hindi headline year, hindi ito campaign year, hindi ito election year. Pero sa politika ng Pilipinas, ito ang pinakadelikadong yugto. Dahil kung ang eleksyon ang finale, ang 2026 ang stage setup. At ang hindi napapansin ng marami, ang mga nangyayari ngayon ay hindi random. May sinusunod itong lohika, may direksyon, may inaantay na alignment. Sa tradisyonal na siklo ng politika sa Pilipinas, 2024 to 2025, repositioning 2026, calibration, 2027, consolidation, 2028, execution. Ibig sabihin, ang 2026 ay hindi para manalo, kundi para siguraduhing may mananalo. Ito ang taon kung saan sinusukat ang lakas, tinatantiya ang kahinaan, at hinahanda ang mga salaysay. Isa sa pinakamalinaw na trend sa landscape, hindi ito haka-haka. Ito ay pattern. Sa 2026, tumataas ang posibilidad ng paggalaw na matagal ng nakabimbing kaso, muling pagbubukas ng lumang investigasyon, pagbuhay sa mga issue na tahimik sa loob ng maraming taon. Hindi ka rin na biglang may bagong ebidensya, kundi dahil sa politika, hindi lahat ng kaso ay para ikulong. May mga kasong para magpabigat ng pangalan. Ang mga kasong matagal nang naka-freeze ay may isang katangian. May silbi lang sila kapag ginamit sa tamang sandali. At ang tamang sandali ay bago pa magsimula ang opisyal na kampanya, pero sapat na lapit para makaapekto sa public perception. Sa 2026, hindi pa depensahan ang kampo, pero nagsisimula na ang paghuhusga ng publiko. Ito ang yugto kung saan ang narrative ang binobomba, hindi boto. Narrative reframing mula systemic papuntang may salarin. Isa pang tahimik pero malakas na pagbabago, ang korupsyon ay unti-unting nire-reframe. Dati bulok ang sistema. Ngayon, may mga taong sumira sa sistema. Bakit mahalaga ito? Dahil kapag systemic ang problema, walang malinaw na kaaway, mahirap mag-mobilize ng galit. Pero kapag enemy caused, may pangalan ang problema, may direksyon ang emosyon, may target ang boto. Ang 2026 ay taon ng paglipat ng blame framework. Local to national power migration. Habang nakatutok ang publiko sa national headlines, isang mas tahimik na galaw ang nangyayari sa baba. Ang tunay na kapangyarihan ay umaakyat mula lokal papuntang national. Mga governors, mga mayors, mga political clans. Hindi sila headline ngayon, pero sila ang kingmakers bukas. Sa 2026, pinagtitibay ang local bailiwicks, inayos ang regional alliances, at tinatimbang kung kanino ibebenta ang suporta. Hindi ideolohiya ang puhunan dito, kundi machinery, boto at teritoryo. Bakit parang magulo ngayon? Dahil hindi pa tapos ang alignment. Ang 2026 ay parang chessboard na, kalahati pa lang ang piyesa, walang malinaw na team A o B, at lahat ay nag-iingat na huwag maunang gumalaw. Pero tandaan, sa politika, ang mukhang gulo ay kadalasang tahimik na negosasyon. Sudden coalition clarity sa 2027. Kung magulo ang 2026, ang 2027 ang biglang lilinaw. Dito mangyayari ang formal alliances, biglang pagbabago ng tono, dating magkaibang kampo na nagkakatabi. Hindi dahil nagbago ang prinsipyo, kundi dahil tapos na ang bargaining. Ang 2026 ang taon ng usapan. Ang 2027 ang taon ng desisyon. Ano ang naka-freeze ngayon? Maraming bagay ang mukhang nakatigil.
Mga kaso, mga issue, mga personalidad, mga issue ng pananagutan. Pero sa politika, ang naka-freeze ay hindi patay, naghihintay lang ng tamang alignment. At ang alignment na iyon ay papunta na. Ang 2026 ay hindi tungkol sa kung sino ang tatakbo. Ito ay tungkol sa kung sino ang papayagang tumakbo ng malakas. Hindi pa ito ang laban, pero dito na pinipili ang mananalo. Ang tanong ngayon, handa ka bang unawain ang galaw bago ka pa hikayating pumili ng panig? Huwag mong sabihing nagulat ka kapag may biglang lumutang na lumang kaso, kapag may tahimik na alyansa na biglang lumitaw, o kapag may dating malakas na kampo na biglang humina. Kapag iniintindi mo ang politika sa Pilipinas, alam mong hindi ito aksidente. Ito ang 2026, ang taon ng tahimik na galaw bago ang eleksyon. At dito, ang mga desisyon ay ginagawa bago pa man makakita ang publiko. Ang mali sa mga nagkasalungat na paniniwala, maraming naniniwala, pantay-pantay ang laban, bahala na ang botante. Pero ang totoo, hindi lahat umaabot sa laban. Sa politika, hindi sapat na tama ka, kailangan tama rin ang teaming. At sa 2026, ang teaming ang pinakamalakas na sandata. Weaponized accountability. Ang konsepto ng accountability ay tama. Ngunit huwag tayong magpanggap na bulag sa orchestrated timing. May mga kasong tahimik ng maraming taon, tapos biglang gagalaw bago ang eleksyon. Hindi to tanong ng batas, kundi tanong ng kapangyarihan. Ang objective, hindi verdict ang target, perception ang target. Kapag perception ang napinsala, kahit malaya ka pa, talo ka na sa mata ng publiko. Narrative shift. Dati bulok ang sistema. Ngayon, may mga taong sumira sa sistema. Mas malinaw, mas simple, mas madaling ikalat. Dahil sa galit at emosyon ng publiko, kapag may malinaw na kaaway, may direksyon ang galit, may target ang boto. At sa 2026, pinapalakas ang emosyon bago pa dumating ang kampanya. Local to national power. Habang nakatok ang mata sa national headlines, may ibang laban na tapos na halos. Governors, mayors, political dynasties. Hindi sila headline ngayon, pero sila ang tunay na kingmakers bukas. Sa probinsya at lungsod, pinibilang ang boto, pinapalakas ang machinery, at tinatimbang kung kanino ibebenta ang suporta. Bakit parang walang malinaw ngayon? Dahil ang alignment ay hindi pa tapos. Ang 2026 ay parang chessboard na. Kalahati pa lang ang piyesa. Walang malinaw na team, AOB. Lahat nag-iingat na huwag maunang gumalaw. Ang gulo na nakikita mo, tahimik na negosasyon. Ang tahimik na negosasyon na iyon, magpapabago ng laro sa 2027. Huwag mong sabihing nagulat ka kapag biglang malinaw ang resulta sa eleksyon. Ang mga kasong gumalaw, narrative na binuo, at lokal na kapangyarihan, lahat ng ito ay pinili bago ka pa pumili. Tanong mo ngayon, susundan mo ba ang ingay o intindihin mo ang laro bago pumili? Hindi lahat ng eleksyon ay patas, dahil hindi lahat umaabot sa eleksyon. Mga ka-edox, ang 2026 ay hindi taon ng pagpili ng kandidato. Ito ay taon ng pagpili kung sino ang may kakayahang manatili hanggang dulo. Ang mga kasong gumagalaw, ang narrative na binubuo at ang lokal na kapangyarihan na umaakyat, lahat ng ito ay hindi aksidente. Kapag dumating ang eleksyon, makikita mo na lang ang resulta. Kaya ang tanong ngayon, maghihintay ka bang pumili o sisikapin mong umunawa bago pumili? Hindi pa eleksyon, pero dito na pinipili ang mananalo. Tanong, sa tingin mo, alin ang mas may epektibo sa eleksyon? Ang campaigner o ang mga tahimik na galaw ng 2026? I-share ang opinyon mo sa comments.